mga galunggong! Andito na naman tayo. Ngayong umaga kami nagising kasi may pupuntahan kami, guys. At yan na nga, nagliligpit si Miss Elonga at piniplex niya ang kanyang outfit. Siyempre, ang pupuntahan namin is Gigantes, guys. At nakasakay na kami sa van papuntang isla. At ngayon, nakarating na ako, guys. At yan po ako nakapag-book dito. At guys, maraming nakapila. At ito nakikita nyo mga ibang agency po ito. At yan po sa tour A po tayo. Kasi po guys, detour lang po yung inabil ko. Kasi nga malapit lang sa amin sa Capiz. Yung Isla Gigantes, 1 hour to 30 minutes ang biyahe papunta dito. Tapos naglag na ako ng mga pangalan namin at mga address namin kung nasan kami at ang aming cellphone number. At yan guys, pumasok na kami sa loob. Maraming mga taong nag-aantay na dito. At tatawagin na lang ang pangalan namin guys. At pag tinawag ng pangalan namin, saka na kami lalabas. At yan na nga tinawag ng pangalan ko. Papakita ko sa inyo, ito po yung labas nila. Dito po sa Bangkal Fort. Pag galing po kayo sa Balasan guys, sasakay po kayong papunta dito ng tricycle guys. At yan na namang bida-bida kong kapatid na excite na siya. Nawala ng kanyang anxiety pagdating sa galaan. Ano ba naman yan? At yan na nga guys, flex ko. Ito na po yung sinakyan namin, DG4S. At ang ganda ng bangka namin. Alam nyo guys, yung mga staff nila is mababait guys. Yung ba, syempre yung mga malambing dahil mga Ilonggo din rin sila katulad ko. Churut, hindi naman ako malambing guys. Para na akong Muslim dyan sa balot-balot ko na yan. At ayan na nga guys, sasakay na kami sa bangka. Na-excite na talaga ako makapunta ng Isla Gigantes. Kahit alam nyo guys na malapit lang sa amin. Ngayon pa lang ako nakapunta. At guys, grabe yung alon guys. Kinakabahan na ako kasi yung lalaki ng alon papunta namin. Pero ang ganda din at ito naman kasama ko. Ang sarap-sarap ng tulog niya. Isang oras ang biyahe pero nakatulog pa siya. At iyan guys, nakarating na kami dito sa Cabugao Islands na ito ay pag pumunta kayo dito, hindi pwede talagang skip nyo tong islands na to. Kasi ito yung pinaka-signature talaga na islands na kailangan magkakuha kayo ng picture taking. At ayan si Miss Elonga yung bida-bida. Tinangat ang kanyang dress. So diba, pagpasok pa lang ninyo guys, makikita nyo na yung white sands at ang linis-linis ng kapaligiran dahil inaalagaan itong isla na ito. Alam nyo ba guys, nung una hindi pa siya masyadong kilala pero ngayon marami nang pumupunta at kinikilala na talaga yung mga isla na ito. Kasi guys, 7 islands talaga mapupuntahan mo dito. Pero syempre dahil nga natagalan kami sa pag-antay ng picture taking ng kasi marami ang pumunta dahil Sabado yung pinuntahan namin guys. Maraming tao pero ngayon nakuhanan ko siya kasi unang baba pa lang namin wala pa siyang tao. Kaya sabi ko videohan ko siya at iyan nga guys, nakikita nyo talaga parang Boracay din kasi nga marami din siyang mga niyog na sa paligid at kita nyo naman maraming bato guys. Sobrang linaw talaga ng isla na ito. At iyan nga nakita nyo ang dagat, diba? Dito si Miss Elonga nyo, pakembot-kembot lang. So syempre, naghahanap ako kung saan ba magandang picturean dito kasi nga ang daming tao talaga guys. Sabado po kasi kami nag-book. At ito nga guys, pagdating nyo dito, meron naman silang tindahan pag nagutom kayo. Pero dapat makabili na kayo ng mga pagkain nyo or mga pagkain nyo kasi guys, doble po kasi ang presyo pagdating na dito sa isla. At iyan na nga guys, papunta na kami sa magandang destination. Charot lang. Sa pipicturean na ito na nga guys, nakaakyat na tayo dito. Kasi ito po yung Cabugao Islands. Kailangan hindi mo pwede itong i-skip sa picturean nyo. Kasi nga, pag naka-picture kayo dito, masasabing na sa Isla Gigantes kayo nakarating. O diba, yan na, umakyat na kami. Pero grabe, ang terik ng araw. Sobrang init. Buti na lang talaga. Nagbaon ako ng sunscreen para di ako umitim. At iyan, nakikita nyo talaga sa baba yung Isla Gigantes na sobrang ganda talaga siya guys. White sand talaga. At yan na nga guys, sumakay na kami sa bangka.
At pupunta na kami sa another island, sa Antonia Islands ang tawag po dito. Is Antonia Islands Resort, o diba? Iba siya, para siya kang may crocodile na sa buntot. Yung crocodile niya, yung tawag nila doon kasi yung isla na yung para siyang may buntot. At tapos ito po yung beach niya, diba? Ang ganda din, iba din, walang masyadong bato, hindi katulad sa Cabugao Islands. Maraming bato. Aba, ito na naman sila. Dinala pa nila talaga ang kanilang pulang kabahay ko dito, at dito pa nag-chill-chill. At itong kapatid kong bida-bida na hindi naman umiinom, pangpalakas daw ng loob kasi daw tatalon daw sila sa Tangke Lagoon daw para may lakas ng loob sila. Kaya uminom sila ng Red Doors. Ang saya-saya nilang dalawa. Oh. Samantala, kung ginawa kong cameraman ng mga ito, mga kalokohan talaga nila. O, di ba sila nang gumagawa niyan? Sarap mag-relax talaga, no? Sabi nila sa isip. Pagdating naman at natapos ng pag-inom, ayan ang nangyari sa kapatid ko. Nakatulog siya sa pag-iinom niya ng Red Horse. At yan, nakikita nyo, guys. Sobrang ganda talaga ng isla dito, guys. Mapapawaw ka na lang. Pagkatapos niyan, guys, pagbaba namin, maraming batang sa lumalubong sa amin at tinatawag kami, ma'am, ma'am, ma'am. Pag-agis mo ng pira is nagsisiran sila. Ang galing-galing nila, guys. At itong isla na to, guys, Lantangan po tawag nito sa isla. Marami pong nakatirang mga tao dito. Marami pong mga bahay. Meron din daw sila school. Meron din daw na mga palengke, may mga ganon, pero wala lang silang tulad ng mga sasakyan ba, kasi maliit lang naman ang isla na ito. At yung pagdating po namin, guys, ito pa libre na po sa lunch namin yung binayaran namin sa day tour namin. At ang kagandahan dito, guys, may only scallop sila, only rice. O diba, dalawang klase pong niluto sa scallop na yan is main cheese at tapos nilagang scallop. Nakakatuwa talaga, seafood kasi siya, guys. Talagang naparami ang kain ko dito. Grabe. Kasi syempre susulitin mo na talaga. Sulit na talaga ito sa binayaran namin 1,300. Day tour lang po kami, guys. Kasi syempre day tour lang ako kasi malapit lang po ako sa Rojas Capiz. Kaya yun yung inabil ko talaga. Kaya sulit na siya kasi may kasama na talaga siyang lunch namin. 3 na po kami dyan. Kaya ang 6,000 po namin ay sulit na po sa binayaran namin, guys. Kasi lahat ng ginastos namin is 6,000 po. At ipapakita ko po sa inyo, guys, kung saan po ako nag-book ng Isla Gigantes para kung may gustong pumunta dito, masasagot nyo po ang mga katanungan nyo. At nandito na kami po sa Tangke Lagoon na itong tawag nila, pero akala nyo, guys, nasa Palawan lang kayo. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Palawan kasi, guys, mukha na talaga siyang Palawan din. O diba, sobrang linaw ng tubig na ito. Ito po ay tawag nila is Tangke Lagoon, pero sa Isla Gigantes din po kasi tumawid lang po kami ng dagat. O diba, yan po yung Tangke Lagoon na yan. So syempre, oras mo rin kailangan bantayan mo yung oras mo kasi nga later lang. Kailangan, guys, mabilisan lang din kasi binigay sa aming oras is 30 minutes. At ito nga, nagpa-picture na rin sila. At ang galing po ng mga tour guide namin kasi magaling sa mag-picture, guys. Kaya natutuwa ako kasi magaganda yung nakukuha niya sa aking mga picture. Kasi nga, expert na talaga sila at buhay din siya sa pag-picture sa mga kasama namin. At yan, saglit lang ako naligo, guys, kasi nga lilipat naman kami ng ibang islands. Ano ba naman? Fast forward na tayo, guys. Pauwi na din kami, guys. Sobrang pagod sila. At yan, guys, kung may mga tanong po kayo, bibigay ko po sa inyo yung information sa Facebook nila. At chat nyo lang po kung sakaling gusto nyo pong pumunta sa Isla Gigantes. Ito po ang kanilang Facebook page at message lang po kayo kung meron po kayong mga tanong. Basta sulit talaga pumunta sa Isla Gigantes. So, ayun lang po. Thank you for watching. Sa ulitin, guys.